Mga minamahal kong ka-good vibes, pagpalain kayo ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pag-aaral natin sa hula sa Biblia, isa sa mga katanungang pumupukaw sa isip ng marami ay, saan magmumula ang Antikristo? Ang kasulatan ay naglalarawan sa kanya bilang ang anak ng kapahamakan, ikalawang Tesalonika, Kabanata 2, Talatang 3. Ang tila Kristong lilitaw sa huling panahon. Ngayon, titingnan naman natin ang isang matagal ng teorya na umiikot sa isang partikular na tribo ng Israel. Ang lahi ni Dan o sa Ingles, the tribe of Dan. Personally po, since 2011, ito na po ang aking paniniwala kung saan magmumula ang Antikristo, okay? At anong lahi siya. Handa na po ba kayo, mga ka-good vibes? Come on, umpisa na po natin. Ang mga hula tungkol kay Dan. Bakit itinuturo ng ilan si Dan? Ngayon, tingnan po natin ang tatlong mahalagang talata. Mga Biblia niyo po please. May mga Bible apps na po tayo, so madali natin malolocate. Tama po ba ako, mga ka-good vibes? Letter A, ang hula ni Jacob. Dito po matatagpuan natin sa Genesis, Kabanata 49, talata 17. Again, Genesis, Genesis, Kabanata 49, talatang 17. Nang basbasan ni Jacob ang kanyang mga anak bago siya mamatay, ganito ang kanyang sinabi kay Dan. Umpisahan muna natin sa ating wikang Pilipino o Tagalog. Gamit ang salin ng ang Biblia na inirelease o inilabas sa merkado noong 1905. Ito po ang salin ng naturang ang Biblia. Si Dan ay magiging ahas sa daan at ulupong sa landas na kumakagat sa sakong ng kabayo. Ano pat ang sakay ay mahuhulog. Isali naman natin sa ibang wika. Salin ng King James Version of the Bible, nilabas sa merkado noong 1611. Ito po ang salin sa original KJV. Then shall be a serpent by the way, a viper by the path, that bites the horse's heels, so that its rider falls backward. Ito naman po ang ating kunting paliwanag tungkol po sa naturang talata o mga talata, no? Ang imahe ng ahas at ulupong ay kadalasang nagdadala ng konotasyon ng pagtataksil, panlilinlang at koneksyon sa kalaban. Walang iba kundi si Lucifer o si Satanas. Ang pagkagat sa sakong ay nagpapaalala rin naman sa Genesis, Kabanata 3, talatang 15. Ang sinaunang propesiya tungkol sa pagkikidigma sa pagitan ng binhi ng babae at ng ahas. Actually po ito pong Genesis chapter 3 verse 15, mga ka-good vibes. Dito po unang ipinangako ang Savior ng buong sangkatauhan, the Lord Jesus Christ, na next month, today is November 25, yuhuu! Next month, eksakto, 1 month from now, kanya pong birthday. How about batiin na natin siya ngayon? Advance happy birthday, Lord Jesus. Woohoo! Napakaganda. So exciting. Okay? Punta po tayo sa susunod. Ito naman po yung letrang B natin, no? Ang tunog ng kaguluhan. Jeremias, Kabanata 8, talatang 16. Sa aklat ni Jeremias, ang lahi ni Dan ay binanggit bilang pinagmulan ng paparating na paghatol. Basahin muna natin ang mga talata. Marami nagrereklamo sa akin ako hindi nagbibigay ng talata, pero ngayon pauulanan ko kayo ng mga talata. Wikang Tagalog, gamit pa rin ang 1905 na ang Biblia na nai-release sa merkado. Noong 1905, nasabi ko na nga. Mula sa Dan ay naririnig ang singasing ng kaniyang mga kabayo.
Singasing parang ito yung tunog ng tigidig, 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 tsukut, 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 no, no, no. Sa ingay ng ungol ng kanyang mga malalakas na kabayo, ay nayayanig ang buong lupain sapagkat sila'y nagsipa rito at kinain ng lupain at ang lahat ng nandoon, ang bayan at ang mga nagsisitahan din naman doon. Sa wikang Ingles, sa halin ng KJV, na inilabas sa merkado noong 1611. Ito po ang wika sa KJV. The snorting of the horses is heard from Dan. The whole land trembles at the sound of the neighing of his stallions, for they have come and devoured the land and all that is in it, the city and those who dwell in it. Pinapakita rito ang isang mapangwasak at mananakop na puwersa na nagmumula sa tribo ng Dan. Tama po ang narinig nyo, sa tribo ng Dan. Bagaman ito ay tumutukoy sa Assyria o doon sa Babylonia. Ginagamit ng ilan ang geographical na lokasyon o geographical location ng Dan sa bandang Hilaga bilang isang partikular na punto ng pagsisimula ng kapahamakan. Ang kapansin-pansing pagkawalang kibo, Apokalipsis, Kabanata 7, mga talatang 4 hanggang 8. Ito po ang pinakamalakas na argumento para sa isang teologo o sa ibang teologo at sa ilang teologo. Sa Apokalipsis, ipinakita kay Juan ang 144,000 na tinatakan mula sa mga tribo ng Israel bago ang matinding pagsubok. Narito ang talaan. Sa listahan ng 12 tribo, tanging ang lahi lamang ni Dan ang hindi kasama o nabanggit at pinalitan ng lahi ni Manasseh o Ephraim, depende sa pagkaka-interpret na lang po yung mga ka-good vibes. Tagalog, ang Biblia na nailabas sa merkado noong 1905. Ito ang salin ng wikang Biblia. At narinig ko ang bilang ng mga tinatakan na 144,000 na tinatakan sa lahat ng mga tribo ng mga anak ng Israel. Susunod ang listahan ng 12 tribo, pero wala si Dan. Napansin niyo po ba yon? Ito po ang pinakamalaking argumento. That's why I believe personally manggagaling sa lahi ni Dan ang Antikristo. Okay? Ito po makikita po natin sa paliwanag para sa mga naniniwala sa tsorang ito, including me, no? And thanks to my former pastor na napakahusay po sa eschatology na nagpaliwanag dito sa amin. Yung pagkawala raw ni Dan ay nangangahulugang si Dan ay bumagsak sa matinding apostasya o kasalanan, no? Kapalpakan, whatsoever you call that or interpret apostasy, bahala po kayo. O pagsamba sa mga ribulto o mga idolo. Katumbas po ngayon ng pagsamba sa mga artista, sa mga singer, yan, na makikita sa kasaysayan ng Dan. Gusto niyo makita ang kasaysayan dito? Tumungo po tayo sa Book of Judges, chapter 18, verse 30. No? Chapter 18. Actually, chapter 18 hanggang chapter 30. So, kayo na lang po ang magbasa. No? Ang tribo ni Dan ay gagamitin ni Satanas. At mula sa lahing ito, lalabas ang Antichrist o yung Antikristo na tinatawag natin. Ano po? So, yun po, meron pong basihan ng lahat. At ako po ay naniniwala among all na mga views regarding the Antichrist, umuulan po talaga ang katotohanan dito sa lahi ni Dan. Kaya pinakamalakas na argumento na Hudyo ang Antikristo. Sapagkat you cannot persuade the Jews to believe a Gentile to be their Messiah. Because being someone who's waiting for a Messiah, the concept comes from the Jews. Messiah comes from the Jews. Ibig sabihin yung konsepto ng Mesias galing sa mga Hudyo. At alam natin ang dinanas ng mga Israelita o ng lahi ng Israel, no? Noong panahon ni Adolf Hitler.
Alam naman natin, alam natin kung paano po sila nagdusa noong mga panahon na yon. Sila po ay tinorture ng husto noong mga panahon na yon. Kaya nga po, ang tawag doon, the Great Holocaust. Kaya kung sa katotohanan lang po ng argumento, uulan ng mga talata, mas marami tayong paulan ng mga talata na yung sa mga naniniwala na ang Antikristo ay isang Hudyo at manggagaling sa tribo ng Dan. Mga kapatid, mahalaga ring tandaan na ang teoryang ito ay hindi opisyal na doktrina. Although sabi ko nga po, I believe in it. Ito ganyan, tandaan nyo, ito po ay hindi opisyal na doktrina ng karamihan sa mga iglesia. May kanya-kanya pong doktrina ang bawat iglesia o churches. Okay? So, nandun pa rin yung ating hindi ka man sumasang-ayon, nandun yung paggalang mo. You really need to be kind to them, no? At huwag tayo makipagtalo when it comes to the Word of God. Ang tunay na mensahe ng kasulatan ay huwag mag-focus sa pinagmumula ng Antichrist o ng Antikristo, kundi sa kanyang pagkilos. Ang Antikristo ay darating para dayain ang mundo sa pamamagitan ng pagpapanggap na siya ang pinakaaabangan na Mesiyas ng bansang Israel. Ang ating pag-asa ay hindi nakasalalay sa kung sino siya, kundi kung sino tayo kay Kristo Jesus. At hindi po tayo naghihintay na ma-meet natin ang Antichrist because truly we are waiting for the real Christ to come to get us and to rapture us anytime. Yun po ang ating pinakahihintay. Again, bigyan ko po kayo ng talata. 1 John chapter 2 verse 18 sa wikang Tagalog. Ito po ay nakasalin sa mas mababang salin na nilagay ko dito. Ang salita ng Diyos. Okay? Mga anak, ito ang huling oras. At kung paanong naririnig ninyo na darating ang Antikristo, gayon nga, marami ng Antikristo ang dumating. Kaya't nalalaman natin na ito na ang huling oras. Magkaiba yung mga Antikristo, no? Sa Antikristo. Yung totoong Antikristo, ito yung with the definite article. At yung mga ibang mga tinatawag na Antikristo, yung mga ayaw sumunod sa aral ni Kristo. Okay? So kahit na hindi tayo sigurado kung saan lalabas ang anak ng kapahamakan o Antikristo, meron tayong katiyakan sa Diyos. Meron tayong katiyakan sa anak ng Diyos. Meron tayong katiyakan sa banal na Espiritu Santo. Sa banal na tatlong persona sa isang Diyos. Okay? At ang ating katiyakan diyan ay ang pag-ibig at pagmamahal ni Hesukristo na nag-alay ng kanyang buhay upang tayo ay iligtas sa kapangyarihan ng kasalanan. Ayan po ang importante sa atin. Ang turo ni Dan at ng Antikristo ay nagpapaalala sa atin ng dalawang bagay. May matututunan po tayo dito. Ano po ang mga ito? Maging matiyag. Huwag tayong malinlang ng anumang puwersa na tumutulig sa kay Kristo. Number 2, manatili tayo sa kanyang mga salita. Alam niyo yan dapat nating gawin. Lagi tayong magbabasa ng salita ng Diyos. Itong mga huling panahon, masyado na tayong nakafocus sa ating pong mga gadgets, cellphones. How about gamitin din natin ng gadgets? Mag-download tayo ng Bible app at tayo magbasa-basa rin kung may time. Okay? So, manatili sa kanyang salita sa halip na matakot sa darating. Sapagkat lagi nating malalaman na tayo ay ligtas na at dadagitin po tayo. Huwag tayong matatakot. So magdasal po tayo. Panginoong Jesus, salamat po sa iyong salita na nagbibigay liwanag sa aming landas. Tulungan mo po kaming maging matatag sa pananampalataya na hindi malininang ng anumang ahas o ulupong, kundi kami po ay manatili sa katotohanan na alam namin na kami po ay ligtas na at dadagitin mo anumang oras ngayon. We're waiting for you, Lord Jesus. We're not looking forward for the Antichrist, but we're waiting for you, Lord Jesus Christ, the real Christ yourself. Thank you, Jesus. In Jesus' mighty name, amen. Mga ka-good vibes, sa mga narinig po natin ito po ang stand ko bilang ako po naman ay ginagamit ng Lord sa Daily Good Vibes. This is my stand regarding everything. Marami nagsasabi, taga-Europe siya. Minsan kinonsider ko rin yung taga-Europe nga siya. Pero alam niyo, pinakamalakas po sa argumento ng lahat itong tribo ni Dan. Okay? So, tayo po ay mag-focus sa Word of God lagi. At kung hindi pa kayo ka-good vibes,
maging ka-good vibes na kayo by clicking the subscribe button. Share Jesus through sharing the videos. Daily Good Vibes. Sapagkat dito sa Daily Good Vibes, makatitiyak kayo na si Jesus lamang po ang bida. Wala na iba. Blessed na po tayo forever. God bless.